Ano, Dora? Kaya pa ba? Malapit na tayo sa dalampasigan. Konting sagwan pa. Oo, Boyet. Sige lang. Hindi kaya sinumpa tayo ng mga aswang na nakalaban natin? Hindi naman masama ang panahon nung umalis tayo sa islang yun ah. Baka may natitirang buhay pa sa kanila at may kung ano siyang ginawa para madisgrasya tayo dito sa laot. Yan ang hindi ko alam. Huwag mo nag-isipin yan. Ang importante, makakadaong tayo ng ligtas. Hangin at malalaking alon ng kalaban natin. Daniel, ano? Ayos ka lang ba? Opo, Tio Boyet. Konting galis lang naman po ito eh. Mabuti na nga lang at nakaiwas agad ako sa pasugod sa akin na aswang. Kung hindi, baka namatay ako ron sa isla. Ang importante, nakaalis tayo ron. Baka may iba pang aswang na nandun na tayo pa ang matalo. Yan din ang iniisip ko. Hindi dapat tayo maisa ng mga aswang na yon. Mga manunugis tayo. Kaya dapat sila ang maisa natin. Tio, mukhang delikadong sitwasyon natin ah. Parang masisira ang bangka natin. Parang galit po ang dagat sa atin ah. Diyos ko, huwag mo naman po sanang ipahintulot na may masamang mangyari sa amin. Huwag kayong mangamba. Sumagwan lang tayo. Malapit na talaga tayo sa dalampasigan. Huwag tayong susuko. Nasa kalagitnaan na sila ng pagsasagwan ng kumulog at kumidlat ng malakas. Sa unang beses ng pagkidlat, wala namang napansin si Daniel. Pero nang maulit pa yon, may nakita siyang isang sanggol na nakalutang sa dagat. Agad na sinabi ng binata sa tiyuhin at tiyahin niya ang nakita niya. Namulagat naman ang mga mata ni Mang Boyet habang sinisipat ang bahaging itinuro niya. Sanggol nga. Bakit kaya nandyan yan? Baka mapano siya, Boyet. Iligtas ninyo ang sanggol na yan. Sigurado ako magiging pagkain siya ng mga pating dito sa dagat kung nagkataon. Mahirapan tayo, Tia. Isa pa po, baka pakawala yan ng mga aswang. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga bagay na nakikita natin ng bihira sa karagatan. Ay, naaawa ako sa kanya. Hindi naman siguro siya pakawala ng mga aswang. At kung pakawala man ng sanggol na yan, sigurado na mararamdaman natin agad yun. Sandali. Susubukan kong kunin ang sanggol bago pa siya lamunin ng galit ng mga alon. Makokonsensya pa tayo kapag hinayaan natin yan eh. Tio, sasamahan ko na po kayo. Huwag na, Daniel. Bantayan mo na lang ang pagbabalik ko rito at kunin mo kagad sa akin ang sanggol. Kung yan po ang gusto niyo, sige po. Mag-iingat ka, Boyet. Bilisan mo lang at baka bumigay na ang bangka natin. Tumalon sa tubig si Mang Boyet at mabilis na lumangoy patungo sa kinaroroonan ng sanggol. Napako ang titig ni Daniel doon. At napaisip siya kung bakit na natiling nakalutang sa tubig yon kahit pa na malalaki ang alon. Nagtayuan ang balahibo niya sa batok nang may kung anong ideyang pumasok sa kanyang utak. Tia Nora, ano kaya kung hindi ka karaniwang sanggol yung ililigtas natin? Ano ang ibig mong sabihin, Daniel? Paano po kung anak pala ni Diwatang Magwaya ng sanggol na yan? Isa pa po, baka siya ang dahilan kung bakit nagngangalit ang dagat sa ngayon eh. Hindi ko agad naisip yan ha. Teka, kung anak ni Magwaya ng sanggol, baka may gusto siyang iparating sa atin. Matagal na rin akong hindi nakapag-alay sa kanya. Kailangan mailigtas po muna natin ang sanggol. Sigurado na may rason kung bakit nandito siya. Yun eh, kung tamang hinala ko, Tia. Sa bagay, ayun, nakuha na ni Boyet. Pabalik na siya sa bangka natin. Daniel, dyan ka pumwesto sa bahagi kung saan siya dadaan. Dito naman ako sa parting ito para mabalanse natin ang sakayan natin. Sige po, Tia Nora. Ako po ang bahala. Kukunin ko po kagad ng sanggol at tutulungan si Tio kapag nakalapit siya rito. Sige, Daniel. Kailangan makaalis tayo rito. Baka mas lalala pa ang sitwasyon ng dagat na ito. Oo nga po. Sandali lang, Tia. Nandito na po si Tio Boyet. Boyet, ibigay mo ang sanggol kay Daniel. Umakyat ka na rin dito sa bangka. Bilis! Ayan na, Daniel. Pakiabot muna itong sanggol. Siguradong nilalamig na siya. Sige po, Tio. Akin na yan at nang... Ay, hindi! Daniel, maawa ka! Iligtas mo ang tiyuhin mo! Boyet!
Lumakas ang kabog ng dibdib ni Daniel nang makita niya kung paano hampasin ng malakas na alon ng tiyuhin niya na naging rason para maumpog ang ulo nito sa bangka. Sa takot na baka malunod si Mamboyet, agad na ibinigay ni Daniel ang sanggol kay Aling Nora. Tumalon siya sa tubig at sinikap na iakyat sa bangka ang Tiyo Boyet niya. Napabuntong hininga siya at napailamo sa mukha niya nang magawa na niya yun. Mas nataranta pa sila nang mapansin nilang malapit ang tumaob ang bangka nila. Walang ano-ano, naging kalmado ang dagat. Nawala rin ang pagkulog at pagkidlat. Minabuti ni na Daniel na ipagpatuloy ang pagsagwan para makarating sa tabing dagat. Maraming salamat, Diyos at mga diwata. Teka, bakit kaya biglang naging kalmado ang dagat? Hindi ko po alam. Hindi kaya may kinalaman ng sanggol na yan, tiya? Uy, si Tiyo Boyet, bumalik na pala ang ulirat niya. Ano nangyari sa akin? Bakit nakakita ko ng isang babae na may mga batok sa katawan at may dalang sibat? Ano pong ibig niyo sabihin, Tiyo Boyet? Hindi ko maintindihan eh. May nagpakita sa akin na isang babae. Nasa palagay ko isang diwata. May gusto siyang sabihin sa akin pero hindi ko marinig. Teka, nakita ko ring may balangay na nakalutang sa ere at may mga kaluluwang naroon. Ay, sigurado ka ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Magwayan ang nakita mo, ang Diyosa ng dagat at kamatayan. Magwayen? Ano kayang ibig sabihin ng pagpapakita niya? Sigurado na meron siyang gustong sabihin sa akin, Nora. Teka lang po. Baka may connection po sa sanggol na nailigtas ninyo. Hindi kaya gusto niyang kupkupin natin ang sanggol na ito? Baka sa kanya nga ito. Hindi natin siya pwedeng biguin. Baka kung ano ang magiging parusa natin mula sa kanya kung pababayaan natin ang sanggol na ito. Kung yan ang kagustuhan ni Magwayen, yan ang susundin natin. Isang pambihirang responsibilidad itong iniata sa atin. Pero kailangan nating gampanan. Wala naman tayong anak ka. Ituring na natin itong sarili nating bunga. Siguro ito na ang sagot sa matagal na nating ipinagdarasal. Malamang ibinigay lang sa atin ang sanggol sa ganitong paraan. Huwag po kayo mag-alala. Inalagaan po ninyo ako mula nung bata ako. At ngayon, panahon na rin po para tulungan ko kayo para alagaan ang sanggol na yan. Dahil bumalik na ang ulirat ni Mang Boyet, tumulong siya kay Daniel sa pagsasagwan hanggang sa makarating na sila sa tabing dagat. Nang naroon na sila, bumaba sila sa bangka at mabilis na naglakad hanggang sa makarating sila sa tirahan nila. Gawa ng pareho silang pagod, minabuti nilang tatlo na magpahinga na muna. Inilapag na muna nila ang sanggol sa may kalumaang kuna. Makalipas ang ilang oras, nagising sina Daniel at Mamboyet dulot ng mga ingay sa labas ng bahay nila. Minabuti nilang lumabas dala ang kani-kanilang sanduko bilang sandata. Kung anak nga po ni Magwayan ng sanggol at malalaman ng mga aswang ang tungkol sa kanya, siguradong kukunin nila sa atin yan. Kaya nga, kailangan natin maganda. Una, hindi natin alam kung ano ang misteryong bumabalot sa sanggol na yan. At hindi rin natin alam kung sino pa ang magiging kaaway natin. Oo nga po, Tiyo Boyet. Hindi rin natin alam kung kakampi ba natin si Magwayan eh. Mamaya, mapaparusahan pala tayo sa ginawa natin. Huwag ka maglala. Bukas, mag-aalay tayo sa kanya. Magsasagawa kami ng ritual ni Nora. Kailangan natin mapaamo ang Diyosa at nang malaman din natin kung ano ang plano niya. Magagawa po ba ninyo yan, Tiyo? Oo naman. Kung makikipag-ugnayan din siya sa atin. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dyan. Gawin na lang natin ang dapat. Alagaan natin ang sanggol sa abot ng ating makakaya. Natigil sila sa pakikipagkwentuhan nang makarinig sila ng mga lagatik ng sanga sa hindi kalayuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita nila ang dalawang naglalakihang aso na naglalakad habang nakatitig sa bahay nila. Sinipat ang mabuti yun ni Daniel hanggang sa mapansin niya ang nagbabagang mga mata ng mga nilalang. Tiyo,
Mukhang mga aswang ang mga yan ah. Ano pong gagawin natin? Halika, itataboy natin sila. Baka maamoy pa nila ang sanggol at kung ano pang gawin nila. Hindi dapat malaman ng mga aswang na may nakuha tayong sanggol. Baka gamitin nila yon laban sa atin. Sige po, tara na. Tsak na may kung anong pakay ang mga yan dito sa atin eh. Tama ka. Ihanda mo na lang ang sarili mo. At kung susugod sila sa atin... sandali. Tumigil ka muna. Napalingon sila sa atin eh. Nakita na nila tayo. Ayun po. Tumakbo na yung mga naglalaki ang aso. Siguradong tatakas na sila. Habulin po ba natin sila? Oo, tayo na. Kailangan masiguro natin na nakalayo na sila. Sige po. Ayun. Patungo sila sa dalampasigan. Teka. Nagpalit po sila ng anyo. Ang mga naglalaki ang aso, naging mga ibon na. Mga walang ya. Hindi na natin sila masusundan. Kailangan pa naman nating malaman kung saan sila nagtatago. Ay, kasi siguro ako na babalik pa sila. Paano na po ngayon yan, Tiyo? Hintayin na natin ang pagbabalik nila. Kung kailangan bihagin natin ang isa sa kanila, gagawin natin. Sige po, kung yan ang gusto ninyo. Sige, gawin na natin. Magbantay na lang tayo sa paligid kapag sumapit na ang gabi. Kung may sadya sila sa atin, tama kayo. Babalik din naman sila eh. Nang wala ng presensya ng mga aswang, nagkasundo ang magtsuhi na bumalik sa loob ng bahay. Saktong pagpasok nila, nagising din si Aling Nora para umihi. Napakunot noo siya nang makita ang dalawa at agad na nag-usisa kung bakit lumabas sila. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang mapansin nilang nagising ang sanggol. Sigurado ako na nagugutom o nauuhaw yan. Mabuti na lang talaga at may mga damit ng sanggol tayo rito, ano? Kung wala baka gininaw siya ng sobra. Paano ngayon yan? Anong ipapainom natin sa kanya? Tubig na lang muna siguro. Bukas, bibili ako ng gatas para mapainom natin sa kanya. Sige po, sandali lang at kukuha lang ako dyan sa mesa. Mas mabuti pa nga, Daniel. Maraming salamat, ha? Teka, ano kayang mabuting ipangalan sa sanggol na yan? Wala akong maisip Teka, ano kaya kung papangalanan natin siyang Talasa? Ano po, Tia Nora? Talasa. Yan ang gusto kong ipangalan sa kanya para tunog dagat. Sa dagat naman natin siya nakuha, hindi ba? Magandang pangalan yung naisip mo, Nora. O sige, magmula ngayon, yan ang itatawag natin sa kanya. Sige po, Tio Boyet, Tia Nora. Ibinigay ni Daniel ang tubig sa tiyahin niya para ipainom sa sanggol. Nang makainom yun, muling bumalik sa pagtulog ang sanggol. Minabuti na rin nilang tatlo ang muling matulog para makapagpahinga. Kinabukasan, pagkagising nila, nataranta silang tatlo nang malamang wala sa kuna si Talasa. Hinanap nila ang sanggol. Hanggang sa may marinig silang ingay ng tubig na animoy hinahalukay sa isang batya. Mukhang naglalaro siya sa batya ng tubig. Halika kayo. Sigurado ako na si Talasa yan. Oo nga po, tara na. Baka kung malunod pa po siya, kung hindi natin kagad may aahon sa tubig. Ha? Mukhang malabo yata yung iniisip ninyo. Hindi nga siya nalunod sa dagat sa batya pa kaya. Sabagay nga po, Tio Boyet. May punto naman po kayo. Teka, ayun nga po siya oh. Hindi. Baliwala lang sa kanyang lalim ng tubig sa batya. Aba, kahanga-hanga ang sanggol na yan, Nora. Bilis! Boyet, bilis! Kunin mo siya! Ay, parang ako mamamatay sa kaba dahil sa ginagawa niya eh. Nagmamadaling kinuha ni Mang Boyet ang sanggol na nooy nakangiti pa sa kanila. Maging si Daniel, hindi rin naitanggi ang paghanga kay Talasa. Pinunasan nila ng tuwalya ang katawan ng sanggol at ibinalik yun sa kuna. Nagpasya na rin silang tatlong mag-agahan at matapos yun, nagkanya-kanya na sila ng pag-aasikaso ng mga nakabinbin nilang gawain. Umalis si Aling Nora para bumili ng gatas. Daniel, maiwan ka na muna rito sa bahay Pakibantayan na lang si Talasa.
Baka mamaya gagapag na naman siya palabas ng kuna at lulublob sa batya. Bakit, Tiyo? Saan po ba kayo pupunta? Sa kaibigan ko, ibebenta ko sana sa kanya yung mga natuyo na nating isda Hindi naman natin yan mauubos kung kukonsumuhin lang natin. Sa bagay po, marami-rami na rin po yun Ewan ko nga lang po kung ilang kilo. Basta, nung hanguin ko yun sa pinagbilaran natin, ilang karton na rin ang nalagyan ko. O sige, hihiram na lang din ako ng timbangan para malaman natin kung gaano yung kabigat. O siya, pakibantayan siya sa lasa ha. Opo, Tiyo Boyet. Ako na pong bahala sa kanya. Ay, salamat Daniel. Sige na't mauna na ako. Nang makalis na si Mang Boyet, minabuti na Daniel na puntahan ng sanggol na nasa kuna. Naupo siya malapit doon at